Sunod-sunod ang kislap ng mga camera flash, parang mga kidlat sa loob ng isang marangyang function hall sa Bonifacio Global City, UAE. Malamig ang aircon, amoy mamahaling pabango at kape, malayo sa init at alikabok ng labas. Sa gitna ng atensyon ay nakaupo si Arthit, ang Golden Prince ng Thailand. Gwapo, makinis ang balat na tila hindi pa nakakatikim ng suntok, at may 5 milyong followers sa Instagram. Nakasuot siya ng designer jacket, at sa likod niya ay ang skyline ng Makati na kumikinang sa gabi. Itinaas niya ang kanyang pinakabagong smartphone at nagsimulang mag-live. Sa Wasdi Crop. Mabuhay, Philippines, bati ni Arthit na may kasamang killer smile. Agad na bumaha ang mga puso at likes sa screen. Nandito na ako sa Manila para sa Ray Games. Pangako ko sa inyo, iuwi ko ang ginto. Huminto siya sandali at tumawa ng mapang-asar. Mga kalaban. Haha. May mga parating daw galing Myanmar. Tinatawag daw silang mga Lethwei fighters. Sumimangot si Arthit, parang nakaamoy ng bulok na basura sa payatas. Hindi naman boxing o martial arts ang ginagawa nila pagpapatuloy niya habang inaayos ang kanyang buhok. Ang ginagawa nila nag-uuntugan ng ulo. Hindi yan sining art. Yan ay kabarbalidad, barbaric. Parang mga hayop sa gubat. Itinaas niya ang isang peres ng boxing gloves na nakapatong sa mesa. Dito sa Raid Games sa Manila, bawal ang headbutt. Kailangan magsuot ng gloves. May rules. May referee. At sa ilalim ng mga rules na yan, ang mga Burmese Lethwei fighters na yan, wala silang binatbat. Para silang mga tigreng walang ngipin. Sa screen ng telepono, nagpiesta ang mga comments. Halo-halong Thai at mga Pilipinong nakikisawsaw. 55,555 lodi. Muay Thai pa rin malakas. Uwi na kayo Myanmar. Wala kayong laban sa idol namin. Blag. 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 Malayo sa aircon ng IS, sa isang lumang yibil na amoy kalawang at pawis, isang mabigat na lumang gulong ng truck ang walang habas na sinisipa ng isang lalaki. Basang-basa ng pawis ang kanyang malapad na likuran. Ang bawat kalamnan niya ay parang nililok sa bato. Ang pangalan niya ay Sao Min. Wala siyang Instagram. Wala siyang corporate sponsors o billboard sa EDSA. Ang mayroon lang siya ay mga kamaong nakabalot sa manipis na gauze, pursing puti, at katawang tadtad ng mga tradisyonal na yantra tatoos. Lumapit ang kanyang coach, hawak ang isang basag na cellphone. Madilim ang mukha nito. Sao Min. Panoorin mo ito. Ipinakita ng coach ang video ni Arthit. Rinig na rinig ang maarteng tawa nito. Para silang mga tigreng walang ngipin. Hindi tinapos ni Sao Min ang video. Iinihis niya ang kanyang tingin. Ang mukha niya ay walang emosyon, parang estatwa sa luneta, pero ang kanyang kamao ay nanginig sa galit. Coach, garalgal ang boses ni Sao Min, parang tunog ng gulong sa graba. Sa Raid Games ba sa Manila? Kailangan talagang mag-gloves. Buntong hininga ng coach. Bawal ang headbutt. At alam mo naman ang politika, karamihan ng judges ay pabor sa style ng Muay Thai. Dehado tayo, bata. Kung ayaw mong tumuloy, maintindihan ko. Tinitigan ni Sao Min ang malaking gulong. Sa isip niya, umaalingaw ang 55,555 at ang tawanan ng mga netizens. Hindi lang ito tungkol sa kanya. Tungkol ito sa karangalan ng Lethwei. Ang sining ng 9 limbs na niyurakan ng sining ng 8 limbs. Tutuloy tayo, Coach, mariing sabi ni Sao Min. Tinawag nila tayong tigreng walang ngipin, di ba? Pues, ipapakita ko sa kanila na kahit walang ngipin ang tigre, may mga kuko pa rin ito na kayang pumatay. Pumwersa si Sao Min. Ibinuhos niya ang lahat ng galit sa huling sipa. Wagas? Ang mabigat na gulong ay tumalsik at tumama sa pader, yumanig ang buong gilin. Nagsimula na ang giyera sa social media. Ang mga Pilipinong mahilig sa drama ay kanya-kanyang kampo na. Team Arthit, netizens, delikado ang Lethwei. Puro dugo lang. Walang teknik Dun tayo sa pogi at magaling pumorma. Team Sao Min, mga hardcore fight fans, Lethwei is ancient art. Bakit kailangan ng unan sa kamay? Yan ang totoong bakbakan.
Team So-So, basta ako, gusto ko lang makakita ng knockout. 5,555. Lumapag ang eroplano ni Sao Min sa Ninoy Aquino International Airport. Hindi. Mainit. Maalinsangan. Ang hangin ay amoy usok ng jeep at airplane fuel. Bitbit lang niya ang isang lumang backpack. Hindi siya pumunta rito para maglaro. Pumunta siya rito para sa isang giyera. Pagbukas ng automatic doors sa arrival area, sumalubong sa kanya ang nakakabulag na liwanag. Click! 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 Nag-aabang ang mga reporters mula sa iba't ibang network. Isinaksak nila ang mga mikropono sa mukha ni Sao Min. Sao Min! Sao Min, sigaw ng isang Thai reporter na nakihalubilo sa local press. Ano ang pakiramdam na bawal ang headbutt? Takot ka ba? Isang Pinoy reporter naman ang nagtanong, Sir, sabi ni Arthit madumi daw maglaro ang Lethway. Anong reaksyon nyo? Walang sinagot si Sao Min. Yumuko lang siya at naglakad papunta sa naghihintay na puting van. Kasama lang niya ang coach at 2 security guard ng airport. Sa labas ng sa may bay area ng mga sundo, may grupo ng mga fans, karamihan ay mga Thai tourists, at ilang Pilipinong fans ni Arthit na may hawak na banners. Go home Myanmar! Muay Thai King! No headbutt, no hope! Tumigas ang panga ni Sao Min habang nakadungaw sa bintana ng van na bumabagtas sa traffic ng Skyway. Hindi galit ang nararamdaman niya kundi awa. Hindi naiintindihan ng mga taong ito ang martial arts. Para sa kanila, isa lang itong palabas, isang content sa TikTok. Ginanap ang press conference sa activity center ng isang sikat na mall sa Pasay. Puno ng tao hanggang sa 2 palapag. Maingay. May drums. May sumisigaw. Sa kaliwa si Arthit. Naka-tracksuit na makintab, ayos na ayos ang buhok at kumakaway sa mga fans na parang artista. Sa kanan si Sao Min. Nakaitim na shirt, kupas na maong, at mukhang kargador sa pantalan ng aura. Seryoso. Arthit, kinuha ang mic at humarap sa crowd. Actually, naawa ako sa kaibigan kong si Sao Min. Dito kasi sa laban, hindi niya magagamit ang kanyang third fist, ang ulo niya. Nagtawanan ang buong mall. Gumawa pa si Arthit ng gesture na parang manok na tumutuka para asarin si Sao Min. Pero huwag kayong mag-alala. Ipapakilala ko siya sa ganda ng Muay Thai. Patutulugin ko siya ng mahimbing para hindi na siya mahirapan sa traffic sa EDSA pauwi. Mas lalong lumakas ang tawanan. Lodi talaga si Arthit, sigaw ng isang fan. Inabot ng SEA Games official ang mic kay Sao Min. Tinanggap ito ni Sao Min. Hindi siya tumingin sa audience. Tinitigan niya direkta sa mata si Arthit. Ang tingin na kayang tumunaw ng yelo. Ang daming satsat, sabi ni Sao Min sa sariling wika na isinalin ng interpreter. Hindi ako pumunta sa Pilipinas para makipagdebate. Pumunta ako rito para lumaban. Magkita tayo sa loob ng ring. Ibinagsak niya ang mic at tumalikod. Nawala ang ngiti ni Arthit. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kilabot. Ang mga mata ni Sao Min ay mata ng isang taong handang pumatay. Sa training room sa Maynila. Plaak! Sinuntok ni Sao Min ang pader. Ah! Buwisit! Nakasuot sa kamay niya ang isa 0 Oz boxing gloves. Mabigat. Makapal. Parang may unan na nakatali sa kanyang mga kamao. Sa tradisyonal na Lethway, nakakagalaw ang mga daliri niya, nakakahuli, nakakapit. Ngayon, parang nakaposas ang kanyang mga kamay. Ang bigat, coach, daing ni Sao Min. Hindi ko maikom ang kamao ko. Dumudulas kapag nanggigrap ako. Tiisin mo, sabi ng coach habang pinupunasan ng bimpo ang pawis ni Sao Min. Yan ang laro nila. Kailangan mong mag-adjust. Pumasok ang sparring partner. Nagsimula silang magpalitan ng suntok. Nang makalapit ang partner, gumana ang instinct ni Sao Min. Hinawakan niya ang leg nito at akmang. Untugin. Erdi. Pumito ang coach. Tigil. Tigil. Sao Min. Foul yan, sigaw ng coach. Isang yuko mo lang ng ulo, babawasan ka na ng puntos ng mga hurado dito. Talo ka na agad. Kalimutan mo na may ulo ka. Napaluhod si Sao Min. Frustrated.
Pakiramdam niya ay tinanggalan siya ng sandata. Nasa teritoryo siya ng kalaban, gamit ang rules ng kalaban, sa harap ng mga taong gusto siyang makitang matalo. Paano ako mananalo, bulong niya. Sari sa sulok ng Ewell, nagpe-play ang commercial ni Arthit ng energy drink. Kumindat si Arthit at nag-thumbs up. Tumayo si Seung Min. Ang frustration ay naging determinasyon. May gloves man o wala. May siko pa ako. May tuhod pa ako. Bumalik siya sa heavy bag. Blag. 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 Mas malakas. Mas mabilis. Parang kulob. Puno ang arena. Ang ingay ay nakakarindi. Libu-libong tao ang sumisigaw. Thailand. Thailand. Halos dilaw na ang kulay ng buong stadium dahil sa dami ng Thai fans at mga Pilipinong nakikisaya. Sa asul na sulok. Ang pride ng Thailand. Ray. Vic. Naglabasan ang fireworks. Lumabas si Arthit na sumasayaw kasabay ng tradisyonal na musika. Ginawa niya ang Way Crew, sayaw ng pagpupugay. Bawat galaw palakpakan. Bawat ngiti tilian. Sa pulang sulok. Mula sa Myanmar. Helvey. Ilayan. Katahimikan. Tapos. Boo! May ilang nagbato ng empty water bottle malapit sa ring. Walang pakialam si Seung Min. Tinanggal niya ang kanyang headdress. Lumuhod siya at humalik sa sahig ng ring. Nagbigay-pugay sa Buddha. Pagkatapos, nilundag niya ang lubid. Ding! Round 1. Agad na sumugod si Arthit. Ang mga paa niya ay parang kidlat. Pak! Pak! Ang mga sipa ni Arthit ay tumatama sa hita at tagiliran ni Seung Min. Naglalaro si Arthit para sa puntos. Sipa, tapos atras. So-so, tapos alis. Smart fighting. Sinubukan ni Seung Min na lumapit. Sinalo niya ang mga sipa para lang makadikit. Niyakap niya si Arthit, clench. Break! Break! Agad na humarang ang referee. Don't hold! Don't hold! Hiwalay, sigaw ng referee na halatang iritado. Kumunot ang noo ni Seung Min. Sa Muay Thai, allowed ang clench. Bakit pinaghihiwalay agad? Pagbalik ng laro, sumuntok si Seung Min. Umiwas si Arthit. Naipit ni Seung Min si Arthit sa corner. Handa na sana ang tuhod ni Seung Min. Stop! Keep distance! Pinatigil na naman ng referee. Naintindihan na ni Seung Min. Ayaw ng referee na magkaroon ng dikitan. Gusto nilang manalo si Arthit sa long range kung saan siya magaling. Pagbalik sa corner, hingal na si Seung Min. Coach! Ayaw akong palaruin ng referee. Luto ang laban. Alam ko, galit na sagot ng coach. Gusto ka nilang talunin sa points. Lamang na siya sa scorecards. Tumingin si Seung Min sa kabila. Nakangisi si Arthit, kumakaway sa mga Pinoy fans na sumisigaw ng G I love you Arthit. Sa scoreboard, Thailand, 1-0, Myanmar, 8. Nag-alab ang dibdib ni Seung Min. Hindi lang nila tinali ang kamay niya. Ninanakaw nila ang hustisya. Gusto kong tanggalin ang gloves na to. Seung Min, tapik ng coach sa pisngi niya. Makinig ka. Hindi ka mananalo sa desisyon. Alam mo na ang dapat gawin. Tumango si Seung Min. Knockout. Kahit gaano pa kabias ang mga judges, hindi nila pwedeng ipanalo ang taong tulog sa sahig. Round 2. Iba na ang tindig ni Seung Min. Ibinaba niya ang kanyang depensa. Wala nang guard. Halika dito, Arthit. Kunin mo ang mga puntos mo. Ako, kukunin ko ang kaluluwa mo. Buong kumpiyansang sumugod si Arthit. Nagpakawala siya ng combination punches sa mukha ni Seung Min. Bog. 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 Hindi umilag si Seung Min. Tinanggap niya ang mga suntok gamit ang mukha. Umuga ang ulo niya pero hindi siya natumba. Ang mga mata niya ay nanatiling dilat, nakatitig kay Arthit. Nagulat si Arthit. Tao ba ito o bakal? Tinapik ni Seung Min ang kanyang dibdib. Sige pa. Yan lang ba ang kaya ng hari? Tumahimik ang crowd.
Ang kanilang idolo ay bumabanat ng todo pero ang si Promding kalaban ay nakangiti pa. Arthit. Sipa. High kick, sigaw ng die corner. Bumuelo si Arthit. Pinakawalan niya ang isang malupit na high kick patungo sa leg ni Sao Min. Blag. Sapul sa leg. Rinig sa buong araneta ang lagapak. Pero hindi bumagsak si Sao Min. Hindi man lang siya gumuwang. Bagkus, nahuli niya ang binti ni Arthit. Huli ka. Nanlaki ang mata ni Arthit. Tatakbo sana ang referee para awatin sila, stop. Let go pero huli na. Habang hawak ang isang paa ni Arthit, winalis ni Sao Min ang kabilang paa nito, sweep. Wagas. Lumipad si Arthit at bumagsak ng palagapak sa canvas. Ang tunog ng likod na humampas sa sahig ay nakakangilo. Tumayo si Sao Min sa ibabaw ni Arthit. Ang anino niya ay tumatakip sa Golden Prince. Bangon, kaway ni Sao Min. Tumayo si Arthit pero may takot na sa kanyang mga mata. Nanginginig na ang tuhod niya. Sinimulan ni Sao Min ang pag-atake. Para siyang tangke. Yeah! Isang mabilis na siko, elbow, mula kay Sao Min ang humawi sa hangin at tumama sa kilay ni Arthit. Dugo, sigaw ng mga nasa ringside. Agad na namula ang mukha ng prinsipe. Tumigil ang mundo ng mga fans. Ang gwapong mukha ng idolo nila, wasak na. Pinahinto ng referee ang laban para i-check ng doktor. Habang naghihintay, sinabi ng coach kay Sao Min, takot na siya. Gusto na niyang umuwi. Nang ituloy ang laban, fight, iba na ang tingin ni Arthit. Matalim. Tuso. Habang sumusugod si Sao Min, biglang nagpakawala ng tuhod si Arthit. Diretso sa singit ni Sao Min. Low blow. Arf. Napangiwi si Sao Min. Halos lumuhod siya sa sakit. Tumingin siya sa referee. Pero ang referee, tumingin sa ibang direksyon. Walang violation. Fight! Fight, sigaw ng referee. Nag-init ang ulo ni Sao Min. Sinasadya na nila ito. Lumapit si Arthit, niyakap si Sao Min, at bumulong sa tenga nito, ang nanay mo, taga-bundok diba? Mga barbaro kayo. Napigtas ang PC ni Sao Min. Hinila niya ang leg ni Arthit pababa. Inihanda ang noo. Untugin kita. Ialay. Sa huling sandali, natauhan si Sao Min. Bawal ang headbutt. Pinigilan niya ang sarili. Hindi tumama ang ulo niya. Hangin lang ang tinamaan. Pero, bumagsak si Arthit. Hawak ang mukha. Gumulong-gulong sa sahig na parang batang inagawa ng candy. Headbutt. Headbutt. Inuntog niya ako, sigaw ni Arthit. Nagkagulo ang arena. Boo! Foul! Disqualify! Agad na sumugod ang referee. Tinulak si Sao Min. Point deduction. Babawasan ka ng puntos. Isa pa, talo ka na. Hindi makapaniwala si Sao Min. Tiningnan niya si Arthit sa sahig. Sa pagitan ng mga daliri nito na nakatakip sa mukha. Nakita ni Sao Min na nakangisi si Arthit. Nag-acting siya. Isa itong patibong. Pagbalik sa corner para sa final round. Nanginginig sa galit si Sao Min. Nag-arte lang siya, coach. Hindi ko siya tinamaan. Binuhusan siya ng coach ng malamig na tubig. Alam ko. Pero sa ring na ito, walang hustisya. Ang meron lang panalo o talo. Hinawakan ng coach ang mukha ni Sao Min. Huling round na. Patulugin mo siya. Yan lang ang paraan para matahimik sila. Ipakita mo ang bagsik ng Lethway. Ding! Final 3 minutes. Ayaw nang lumaban ni Arthit. Tumatakbo na lang siya paikot ng ring. Sumasayaw. Nang aasar. Lamang na siya sa puntos. Ubusin na lang niya ang oras. 2 minutes. 1 minute 30 seconds. Pagod na si Sao Min. Mabigat ang paa. Ang mga Pilipino at dahil sa audience ay nagdiriwang na. Tumigil si Sao Min sa gitna ng ring. Hindi na niya hinabol si Arthit. Ibinaba niya ang kanyang kamay. Walang guard. Tinitigan niya si Arthit at tinapik ang kanyang panga.
Sige na. Tapusin mo na ako. Natigilan si Arthit. Sumuko na ba siya? Pero mayabang si Arthit. Ayaw niyang manalo ng tumatakbo. Gusto niya ng grand final. CJ. Gusto mong mamatay? Pagbibigyan kita. Bumuelo si Arthit. Tumalon siya sa air. Hanuman Flying Knee. Ito ang signature move niya. Tuhod sa panga habang nasa ere. Parang slow motion ang lahat. Nakita ni Xiaomin ang paglipad ni Arthit. Hindi siya umilad. Hinihintay niya ito. Nang malapit na ang tuhod ni Arthit sa dibdib niya. Humakbang si Xiaomin pakanan. Iniwas ng kaunti ang katawan. Blag. Tinamaan si Xiaomin sa dibdib pero hindi sa panga. Masakit. Sobrang sakit. Pero ginamit niya ang momentum ng impact para umikot. Spinning. Umikot ang katawan ni Xiaomin na parang trompo. Ang kanang kamay niya ay humampas pabalik. Hindi kamao. Hindi siko. Kundi ang buong forearm bone, buto sa braso. Isang spinning back fist. Paa. Ang tunog ay parang pumutok na baril. Sa pulang panga ni Arthit habang nasa ere pa siya. Tumirik ang mata ng New Golden Prince. Tumalsik ang kanyang mouthpiece. Ang katawan niya ay parang manikang pinutulan ng tali. Blags! Bumagsak siya sa canvas. Hindi gumalaw. Natahimik ang buong araneta. Walang huminga. Lumapit ang referee. 1, 2, 3. Tulog si Arthit. Naninigas ang paa. 8, 9, 10. Iwe. Itinaas ng referee ang kamay. Knockout. Hindi nagdiwang si Xiaomin. Napaluhod siya sa tabi ni Arthit. Pagod na pagod. Sa dibdib niya may pasa mula sa tuhod ni Arthit. Niyakap siya ng kanyang coach. Panalo tayo. Ginawa mo. Bulong ni Xiaomin, sabi nila kapag walang ulo, hindi lethway. Pero coach, ang lethway wala sa ulo. Nasa puso. Nagising si Arthit. Hilong-hilo. Talo ba ako? Tanong niya. Tumango ang coach niya. Pinilit niyang tumayo. Hiyang-hiya siya. Tumingin siya kay Xiaomin. Si Xiaomin, sa halip na magyabang, ay nakatayo sa sulok, naghihintay kung okay lang ang kalaban. Lumapit si Xiaomin kay Arthit. Inabot ang kamay. Are you okay? Tanong ni Xiaomin. Hinawakan ni Arthit ang panga niya. Masakit. Pero napangiti siya. Dugo-dugo ang ngipin pero ngumiti siya. Ito ang unang beses na nakatikim siya ng tunay na laban. You, sabi ni Arthit. You are not a wild animal. You are a master. Hinawakan ni Arthit ang kamay ni Xiaomin at itinaas ito sa ere. Ye winner! Levi Elaine, sigaw ni Arthit. Nagbago ang ihip ng hangin sa arena. Ang mga Pilipino na mahilig sa mga kwento ng underdog at sportsmanship ay nagsimulang pumalakpak. Clap! 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 Naging standing ovation. Respeto! Respeto, sigaw ng crowd. Sa lig ni Xiaomin, isinabit ang gintong medalya. Kinuha ng reporter ang mic. Xiaomin, message mo kay Arthit. Sabi ni Xiaomin, Muay Thai o Lethway. Magkapatid tayo. Ang warrior spirit ay isa. Salamat, Manila. Nagyakapan ang dalawa sa gitna ng ring. Kinabukasan, pauwi na si Xiaomin. Wala nang nang-aasar. Ang mga Pinoy staff at Thai fans ay nagpapaselfie na sa kanya. Tumanaw siya sa bintana ng eroplano habang papalayo sa Maynila. Dumating siya bilang isang inghayop. Uwi siya bilang isang bayani. Hawak niya ang ginto pero ang mas mahalaga, nakuha niya ang respeto.